Naku, ayaw talagang tantanan si VP Sara ng kontrobersya, no? Eto na naman. Hindi pa nga tapos yung isa. Isa lang ba? Actually, hindi lang isa eh. Eto na naman, meron na namang bago. Pero hindi rin natin masabi kung totoo o hindi. Di ba? Ito pong nangyari dyan sa Commonwealth na yung pagtigil ng mundo. Diba? Ang pagtigil ng mundo dahil dadaan daw ang isang VIP na ang sabi si VP Sara daw, kaya nagalit yung isang mama doon. Ngayon tuloy ang nangyari, kawawa tuloy yung pulis, yung nagtatraffic doon na pulis dahil na ano raw, nasuspendi yata, na-relieve. 2 pulis. Pambihira naman, oh. Kawawa naman yung pulis na yun. Nagtatrabaho lang naman yung tao. Bakit yun kaagad po ang naparusahan? Sana naman inimbestigahan muna bago ni-relieve. Diba? Sino bang nagbigay ng order? Nagtatrabaho lang naman yung mama. Imposible naman po na magdesisyon mag-isa yung pulis na ipatigil yung traffic dahil dadaan si VP Sara. Sigurado may may nagtimbre doon, may tumawag, may nagutos, may nag-order. Yun po ang hindi ninyo inilalabas kung sino yung nagutos. Yun po ang mas may responsibilidad dyan sa kaguluhang yan, hindi yung 2 pulis. Kawawa naman yung tao siya. Ano ba naman yan? At ang isa pa, ang tinuturo dyan na culprit, may kasalanan, yun daw po na nagpakalat ng video. Yung kumuha ng video dahil sa galit. Alam mo, ganito po kasi yan eh. Yung mama, hindi ko sa kinakampihan ko yung mama po, isang motorista na, siguro nagmamadali, tapos biglang ipapahinto ang traffic. Gaano kaya katagal yon? Ngayon, nagkataon na itong mama na ito na nagkumuha ng video ay tipong galit po kay VP Sara. Sa tipo ng kanyang pananalita at sa kumuha nga siya ng video tapos in-upload niya sa social media, may galit. Ngayon, bugso po ng damdamin ng isang taong galit. Makakagawa talaga ng ganyan. Kasi may yung mga vloggers po dyan na mga Duterte vloggers, siyempre, kamping-kampi na natural kay Sara na naman. Kinawawa si Sara na biktima. Kasalanan ba nung mama? Kasalanan ba nung tao na galit siya? Kasi nga, may kontrobersya si Sara. Kung wala ba siyang kinasasangkot ang malaking issue, kagaya ng yung confidential fund na yan, hindi naman siguro magtatanim ng galit ang mga tao. Galit na po kasi, ito ang tandaan po ninyo na kayong mga DDS vloggers kayo, galit ang tao. Galit na ang tao kay Sara. Kaya hindi nyo masisisi yung mama na nagkataong hindi siya fan. Hindi siya tagahanga ni Sara. Galit siya dahil sa kontrobersya. Masisisi mo ba? Kahit ako man, na nandoon ako, na narinig ko na pinatigil ang traffic, na traffic ako kung nagmamadali ako. Ganun din siguro gagawin ko. Tao lang ako. Kaso, ang mali po doon, ipinost sa social media na hindi naman na-verify talaga kung si VP Sara nga ba yung dadaan. O di ngayon, nasira yung pangalan na naman ni VP Sara. Ngayon, sabi ko nga kanina, hindi natin po masisisi ang taong bayan dahil ang taong bayan ay galit na. Galit dahil sa kagagawa na rin mismo ni
BP Sara, kung tumitino ka lang ba kasi, kung maayos ba kasi ang mga kilos mo, yung mga pananalita mo, yung mga diskarte mo, hindi magagalit ang tao. Galit na ang tao. Yan lang po ang, siguro dyan po kayo tumingin. Dyan sa itong pangyayaring ito, na itong mama na hindi kilala, na nagkumuha ng video at ipinost, ugali po kasi natin mga Pilipino, mahilig tayo mag-post ng kung ano-ano, di ba? Ano yung masisisi? Kayong yung mga DDS na tagapagtanggol ni Sara, hindi nyo po masisisi ang taong bayan. Dahil ang taong bayan ang hihilig mag-post ng kung ano-ano. Yan pa kaya? Yan pa kaya na tungkol sa isang tao na kinaiinisan? At siya ay naapektuhan dito sa taong ito na kinaiinisan niya. Kaya kung ako po dito kay Sara, tuminutino po siya. Bakit hindi nyo sabihan yung idol nyo na umayos siya ng mga pinaggagawa niya? Nasisira po siya, nasisira siya, nagagalit ang tao sa kanya, gagagawan niya. Dahil dyan sa pagkaano niya. Di ba? Ilang beses ko na sinasabi. Gahaman. Gahaman sa kapangyarihan, gahaman sa pera. Yun. Sisihin nyo. Sino sinisisi nyo? Si Teddy Casino. Ewan ko sa inyo. Hindi ako, bahala kayo, yung Teddy Casino. Hindi ko rin naman, yan. Hindi ko rin naman idol yan. Pero, ang kinaawaan ko po ngayon, yung dalawang pulis na na-relieve, na sumunod lang naman po ng utos nung kanyang it's not amo, ng kanyang superior. Bakit hindi ninyo hanapin yung superior na nag-utos? Siya po dapat ang managot dyan, yung nag-utos. Kasi yung mga subordinate, tagasunod lang yan ng utos. Diba? Ngayon, ito na nabanggit ko na yung mama. Sa akin, absuelto sa akin yung mama. Kasi kung ako man mismo ang nandun, ganun din ang gagawin ko. Malay ko ba, mag-aaksaya pa ba ako ng panahon na alamin kung totoo nga? Yun ang narinig ko sa pulis para sa akin, ang isang pulis ay reliable source of information. Yung pulis ang nagsabi na dadaan si VP. Sino pa bang ibang VP ang pwedeng magpahinto ng traffic? Although ngayon sinasabi ng mga nakakakilala kay VP Sara na hindi naman daw niya yan ginagawa sa Davao. How do I know? Spoiled brat nga yan. Di ba? Lahat ng gusto niyan, gusto masubo. Kung hindi man totoo na si VP Sara nga ang nagpatigil ng traffic, ay ang dahilan ng pagkakatigil ng traffic, ayun, nagpalabas na sila ng, kumbaga, nabiktima siya. Nabiktima ng marites, ng pagkakamali, misinformation. Nangyayari talaga yan. Lalo pa na ikaw ay isang public property. Huwag masyadong, natural na yan sa mga politiko, mga public properties na tao. Ganun talaga. You have to cope with it. Kung ayaw mo ng mga ganyang gulo, di huwag kang magpolitika. Sorry. Ngayon, kaya ako natatawa kasi nasangkot siya sa ganitong, kung tutuusin napakaliit na issue to Maliit na bagay to. Itong kaguluhan na ito dyan sa nakita tuloy yung bra ko. Yung kaguluhan nangyari dyan sa Commonwealth, na siya yung napagkamalan, totoo man yun o hindi, well,
Kung totoo, naghuhugas kamay ngayon. Nagpalabas ng statement denying the incident. Ngayon, kung totoo naman yon, nakita yung impact, yung galit ng tao. Kaya naghuhugas kamay din. But I'm not saying na nangyari nga yun, na si BP Sara nga yun. I don't know. Basta, ganun ang stand ko. Totoo o hindi, kailangang maghugas kamay. Ngayon, napakaliit na issue, umalma ka agad. Well, kailangang linisin ang pangalan eh. Pero yung mas malalaking issue, bakit tahimik? 'Di ba? Yung issue diyan sa West Philippine Sea, yung mga banggaan diyan, yung mga pambubuli diyan sa mga tauhan natin. Bakit tahimik? What say? Tapos ito, oo nga naman, BP Sara, ako ang nagtatanong ngayon. Bakit wala ka man lang komento dyan sa mga nangyayari sa West Philippine Sea involving your friends na mga komunista? Yun. Di ba mas malaking issue yun? Bakit tahimik? Napaghahalata. Alam mo, masyado kayong halata, mga drama ninyo. Tapos eto ngayon. Yan kasi. Kaya alam na ninyo kung bakit. Sa totoo lang, yan po ang isang proof na sirang-sira ang pangalan ni Sara Duterte sa taong bayan. Sino ba naman ang hindi maniniwala na siya ngayon? Siyempre, sa mga taong galit, yun kagad ang, kumbaga, bugso ng damdamin yun eh. Impulse reaction. Kahit ako man ang nandoon na hindi ako makatawid kung nagmamadali ako. Kasi may dadaan yung kinaiinisan kong tao. Natural na reaction yun. Kaya, pasensya ka, BP Sara. Pero ayan naman pinagtatanggol ka naman ng iyong mga minions. At marami naman ang naniniwala sa ngayon na parang hindi nga talaga ikaw. Baka mayroon lang miscommunication na nangyari. Pero, gaya na sabi ko, ang may kasalanan doon, yung nag-utos, yung superior ng 2 pulis. Hindi yung 2 pulis. Ang panagutin nyo. Ano ba kayo? Mariosep, palpak na nga yung nangyari. Palpak pa yung judgment. Diba? Kaya, BP Sara, now you know, ano ang iyong mga susunod na hakbang? Paano mo mababawi? Paano mo matatanggal sa taong bayan ang galit? Imbis kasi na mag-sorry ka, kilalanin mo yung pagkakamali, hindi eh. Ang dami-dami mo pang dada. Mas lalo tuloy nagagalit ang tao eh. Alam mo kung ikaw ang maging pangulo, ewan ko, ang gulo-gulo siguro ng Pilipinas. Kaya sana nga huwag ikaw ang maging pangulo. Hindi ko mawawaan kung ano po ang magiging itsura ng bayan natin pag itong klaseng taong ito ang maging pangulo. Diktador ito. My goodness. Diktador na. Gahaman pa. Anti-Pilipino pa. Laban sa bayan. Kasi pro-China, di ba? Sabihan mo yung mga kumukontra sa confidential fund na kalaban ng bayan, ikaw ang kalaban ng bayan. Ikaw. Did you get it? BP Sara, ikaw ang kalaban ng bayan. Okay, mga kababayan, hanggang dito na lamang po kasi inaalala ko itong kuryente. Baka, ewan ko dito sa amin bakit panay na naman ng brownout.
Kaya, kung sakaling may ilaw pa mamaya, gagawa pa po ako ng isa pang video kasi marami pong topics na hindi ko na natalakay dahil nga hindi ako nakapag-post kahapon dahil walang kuryente maghapon. Okay? So, thank you very much for watching and see you in my next vlog. Peace!